Ngayong matindi ang init, ramdam din ito kahit sa loob ng aircon ng sasakyan, mapa-private man yan o public transportation. Kaya may paalala ang mga eksperto kung paano makakaiwas sa peligro sa mga ganitong pagkakataon. May unang balita, si EJ Gomez. Aircon bus ang sinakyan pero nakapayong pa rin sa loob. Kung nakatapat ka sa tirik na araw at wala pang kurtina sa bintana, kahit ang lamig ng aircon, wala raw talagang talab. At ngayong tag-init ang mga road warrior kung maipit sa matinding traffic at sa loob ay masisiksik, talagang masusubok ang pasensya. Nagdadala ng panyo, tsaka pamaypay para maibsan yung init. Paano pa kaya yung mga nasa manibela? Tinitiis na namin para makadala ng pangkain sa sa pamilya namin. Kahit manlakas ka ng aircon ko pero tagaktak pa rin yung pawis kasi sobrang init. Ayon sa pag-aaral ng University of Florida, pwedeng umakyat sa 37 degrees Celsius o higit pa ang temperatura sa loob ng sasakyan kahit nasa 24 degrees Celsius ang temperatura sa labas. Di hamak na mas mainit dyan ang temperatura sa Pilipinas. So ngayon, ang ginagawa ko, biniventilate ko muna yung aking sasakyan by opening the windows. Mino-open ko rin yung doors. Kaya ngayong tag-init, iba yung pag-iingat ang payo ng Automobile Association of the Philippines. The motorist should first open the doors, open the windows, and ventilate it, bring down the windows, so that the hot air will rise and you can exit the car. You can also put on the aircon much stronger in terms of the fan. You can also circulate the air to bring in the outside air into the car so that pumasok yung mas malamig na hangin. Pero paalala ng AAP, hinay-hinay din sa pagtodo ng mga aircon ng mga sasakyan dahil ang biglaang lakas ng lamig ay maaaring magdulot ng shock at makasasama sa kalusugan. Kung masiraan sa daan, agad humanap ng masisilungan. Payo rin ng Health Department, lumabas ng sasakyan at huwag magtagal sa sasakyan para lang sa aircon dahil sa peligro ng carbon monoxide poisoning. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.